Nagpadala kami ng mga medisina sa kanya, hindi na po tinanggap doon at 2 beses po kami nagpadala sa kanya, sa kanyang mga kaibigan, ay hindi na rin po tinanggap. Ibig sabihin, sila na po ang gumagamot kay Tatay Digong at hindi na ho natin alam kung paano siya ginagamot doon. At ako po'y lubos rin pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng embahada sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. Ano kaya ang pinapainom sa kanya ron? Yun po ang isa sa aking kinababahala sa ngayon. Mr. President, lubos po akong nababahala sa naiulat na deteriorating health condition ni Tatay Digong. Ayon po sa ulat ng kanyang abogado, minsan po ay hindi na natatandaan ni Tatay Digong mga nangyayari sa kanyang paligid, lugar, petsa o maging kanyang pamilya. Totoo po yun kahit na bago pa yung kanyang pagkahuli o surrender sa kanya ng gobyerno, ay meron na talagang mga bagay-bagay na hindi na po niya maalala. Mas naalala niya po yung mga old memories dahil na po yan sa kanyang edad. At naalala ko rin po nung bago siya dinala sa The Hague, nagpadala kami ng mga medisina sa kanya, hindi na po tinanggap doon at 2 beses po kami nagpadala sa kanya, sa kanyang mga kaibigan, ay hindi na rin po tinanggap. Ibig sabihin, sila na po ang gumagamot kay Tatay Digong at hindi na ho natin alam kung paano siya ginagamot doon. At ang kanyang mismo doktor dito ay hindi pa po nakakapunta doon. Yung doktor niya for 20 years dito sa Pilipinas ay hindi pa po nabibigyan ng pagkakataon na masuri siya o makita man lang. Ibig sabihin nito, ang talagang tumitingin sa kanya at nag-aasikaso ay hindi natin alam kung sino po. Mr. President, ako po'y lubos rin pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng embahada sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. As former President, nung naging presidente po siya, he consistently championed the welfare and safety of our overseas Filipinos, such as the immediate repatriation of Filipinos in distress. Talagang tinututukan niya po ito. Pag meron siya nababalitaan, siya mismo nangunguna. At ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, reintegration support, at pag may inaapi po mga OFWs, siya talaga mismo nangunguna at nagdidesisyon na i-ban po yung pagpapadala doon dahil ayaw niya pong nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lungkot ng ating mga OFWs. Pero talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues. Matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya sa kanyang edad. Mahina na siya at may mga sakit na rin po. Harmless na po si Tatay Digong sa kanyang sitwasyon ngayon. Mas magiging harmful po kung merong mangyayari sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ako po'y sobrang nalulungkot at naawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanilbihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at may katapatan. Ito bang ating isusukli sa taong nagmahal sa atin ng buong puso? Sa totoo lamang po, ayaw na niyang tumakbo noong 2016. Talagang pinilit po ng karamihan po ng ating mga kababayan.
At gusto na lang po niyang tumanda at mamuhay po sa Davao City. Sana naman po sa kanyang ginawa sa nakaraang 6 na taon ay suklian po natin ng pagmamahal. Ginawa niya po ang lahat para mas nakakalakad po ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos, at dapat po ay Pilipino po ang humusga sa kanya, hindi po ang banyaga. Kaya patuloy po ang aking dasal para sa kanyang maayos na kalusugan at kaligtasan, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan niya na dala po ng kanyang edad. Remember, he is 80 years old na po. Marami na po siyang karamdaman. Sa maalala ko, ako mismo nagpapadala ng kanyang gamot. At nung pagkatapos ng kanyang termino, patuloy po akong mismo sinasamahan ko siya. Kahit hindi po siya nakikialam sa politika. Kahit kailan po hindi siya nakikialam sa politika. Pero nung pagkatapos ng kanyang termino, mismo buwan-buwan po sa kanyang check-up, sinasamahan ko siya. At ako mismo nagpapadala pa rin po ng medisina niya. 27 po yun, iba't ibang klaseng medisina ang kanyang iniinom. Ano kaya ang pinapainom sa kanya ron? Yun po ang isa sa aking kinababahala sa ngayon. For 24 years since 1998 up to 2022, halos 350 days po out of 365 days sa isang taon, magkasama po kami. At higit pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan nating Pilipino, pagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At alam ko po mismo, mahal na mahal po ni Tatay Digong ang kanyang bayan at mga kapatid nating Pilipino. Nakikiusap po ako, having said that, Mr. President, we appeal to our colleagues na sana po'y mapag-usapan man lang ang resolution dito sa plenaryo na i-file po ng iba't ibang mga kasamahan natin, including Senator Robin and Senator Bato. Meron po kaming resolution na i-file po. Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President.